Ang lakas nung ano. Malamig ngayon. Masarap magpainit. Mm. Sarap uminom ng ano. Naka-live na pala tayo. Ito na. Buti yung internet mo hindi nabitaw. Ano, yun nga, yung Converge. Ah, Ano, okay na siya. 100 Mbps din eh. Yung Magkano siya monthly? ano, pag yung 50 Mbps, 700. Pag yung 100, 999. Mura eh. Ito yung unang niload nung nagpakabit ako, yung 999 to, kaya 100 Mbps to. Kaya di siya bumibitaw. Mm. Pero yung susunod, susubukan ko yung 700 kung malakas na yun, 50 Mbps. Ilan lang naman kayo nagamit eh, apat. Mm. Hindi mo naman yata magagawang, kasi hanggang 6 gadgets yung pwedeng kumabit eh. Hindi mo naman yata magagawa na 6 gadgets sabay-sabay. Pa yun, hindi naman. Maraming pwedeng ikabit pero hanggang 6 gadgets lang yung limit niya na kaya ata niyang i-ano. Na hindi siya lalagpak. Sa amin Converge din eh, okay naman siya. Good evening sa inyong dalawang gwapo. Hindi. Feeling ko basta Ikaw na talagang pinaka-appeal. Sipag ni Habagat, ano? Talaga namang ayaw pang ano eh, ayaw pang magpahinga eh. No. may pahabol pa. Oo, mabuti nga medyo humina-hina na ngayon. Oh, anyway, so simulan na natin para makarami tayo, no? Bumati na. Hanggang pag ako Sige. bumati, So, tuloy-tuloy na ako eh. sahan ko na ang pagbati para makarami tayo, no? Sa mga regular live viewers natin, magandang araw. Magandang gabi pala sa inyong lahat, no? And sa mga nagpe-playback, anumang oras ito mapapanood, magandang araw sa inyo. And once again, samahan niyo po kami sa isang oras na masarap na kwentuhan dito po sa ating Grace Life Forum. Ito po ulit si Brother Henry at nagpapastor dito sa Grace Life Church. Good evening po sa atin lahat. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating mga taga-subaybay at na mga panonood ng ating live. Sama-sama po muli tayo na pag-usapan at gulay-gulay ng mga mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. No? Abangan natin yung ating topic ngayon. Ito po si Brother Jerry ng Grace Life Church. Okay, isang mapagpalang gabi po sa lahat. So, bagamat po malamig po ngayon ng panahon, pero yung ating pong pag-uusapan ngayon ay mainit-init. Yun. Diba? Kaya dyan lamang po kayo at samahan nyo kaming Gusto magpainit. ko rin, mainit. Diba? Mainit-init na topic o mainit-init na pangyayari na siyang pag-uusapan natin ngayon. Of course, yan ay patungkol pa rin sa biyaya ng Panginoon para mas lalo po tayong lumalim sa pagkaalam po nito. Dahil dito naman tayo sumasailalim. So, dapat tayong lumalim. Nung magkatunog yun Sumasailalim. Pag ikay sumasailalim sa biyaya, dapat kang magpalalim. Yan, ang Yun. ganda ng tunog na yan eh. Okay, so tayo po yung magsimula na para ika nga ng Pastor Henry nang makarami tayo. Okay, kamakailan lang po, ano, mga ilang araw pa lang ang nakalilipas, ang Pastor Henry po ay nag-post. No, siguro ay alam Yun. naman ito ng ilan. No, doon po sa aming page ng aming church at of course maging sa kanyang personal account. Naka-public po pa rin account niyo? Hindi. Naka-public yun ano? Friends lang yun, friends. Naka-private. Ka-private. Oh. Naka-private yun. So, meron pong mga ilan na nakakita. Hindi ko naman mabanggit yung salitang nakatuklas. Kasi pag tuklas, kailangan naka-public eh. Pero makikita po ninyo doon sa aming, ano, sa page po ng aming church. No?
Grace Life Church Binyan. Yun po yung aming page, pangalan ng aming page ng aming church. Ay nakapost po doon yung kanyang ipinost. No? Ito po yung title. No? Nakalagay naman po siguro dyan sa ating caption. Ikaw ay ligtas at mananatiling ligtas. No? Not because of your commitment to God, but because of His commitment to you. No? Mananatili tayo ligtas hindi dahil sa committed tayo sa Diyos. May Kundi, ano yung brad, may supporting version, John po, 10:28. meron pala supporting version. So babanggitin mamaya ni Pastor. No? But because of His commitment to you. Dahil doon sa ligtas tayo, hindi dahil sa commitment natin, kundi dahil doon sa commitment ng Panginoon sa atin. No? At marami rin po yung nakabasa noon, pero meron pong isang kaluluwa ang siyang nagparamdam sa post po na iyon. At yan, oo, at yun po ay kanyang sinawata. No? Hindi na po namin babanggitin yung kanyang pangalan dahil siyempre karapatan niya naman ng mga pribado. Pero amin pong pag-uusapan ngayon yung mga bagay na kinokontra niya doon sa statement po na yon. No, yun po yung dadaanan natin ngayon. At ito po ay para linawin yung mga bagay na mukhang baka sa kanya ay nagpapagulo pa. No? Sana nga ay mapanood niya itong ating video. Pag doon kasi sa cellphone, medyo nakakapagod mag-type eh. Diba? Ako nga, medyo sumasakit yung mata ko kasi kailangan ko nang magpagawa ng salamin. Pero mas limitado kasi yung mga salita na pwede mong sabihin doon. At saka minsan nakakapagod din magbasa. Lalo na pag mahaba na, di ba, yung komento, ang nakakapagod ng basahin eh. Para nakakatamad na. So mas effective po yung effective po yung mas pinakikinggan na lang natin. Kaya yun po yung ating pag-uusapan ngayon, yung mga bagay na sinabi niya upang kontrahin po itong aral na ito. Tayo po kasi naniniwala na yung ating kaligtasan bilang mga tumanggap kay Kristo ay hindi nawawala. Kasi nga ang Diyos ay commitment sa atin. May committed siya sa atin. Hindi dahil sa committed tayo sa kanya. Iba po yung committed na committed yung utak. Di ba? Iba 'yon. Committed. Committed ang utak. No? So yan po yung Dual ating meaning eh, no? Siguro kaya lang din gamitin yung salitang committed eh. Pero parang tingin ko naman pagka hindi mo talaga yan naintindihan ng lubusan, tingin ko committed ka. Committed na yung utak mo niyan. Pero Committed. lamang po. Pero yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Yung mga ginamit niya pong talata para kontrahin yung ating pong pinaniniwalaan na yung kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa atin ay hindi nawawala, pero sa kanyang paniniwala, ito daw po ay nawawala. So may mga verses po siyang ginamit. Kaya yun po yung hindi naman po siguro natin mailalahad-lahat kasi kukulangin po tayo sa oras. Pero mangilan-ngilan lang din siguro ang ating gagamitin. Doon yung mga verse na ginamit niya. No, kasi kung gagamitin natin lahat, kailangan natin ng part 2. Baka magkaroon pa ng part 2 to ah. So, simulan na po natin, no? Unang-una po, no, ginamit niya yung John chapter 15 verse 1 to 2. No, ito po yung nakalagay dito. Basahin ko po. Ito pong ginamit natin pansamantala ay NIV kasi mas akma no yung salita dito doon sa kung paano ginamit. Ang sabi diyan, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. No? So tandaan ninyo yung salita diyan na cut off. No, doon sa NIV po itong aking ginamit, pero pag ang ginamit niyo po ay New King James, take away yung salitang ginamit. So parang ang dating po dito, no, yung mga branch daw no na hindi nagbubunga, kinakat off. Kumbaga pinuputol. Yun po yung eksaktong Tagalog na pwede nating gamitin. So ito pang bagay na ito ay tumutukoy ba sa kaligtasan? So yun po yung mga bagay siguro dapat nating malaman dito. O totoo ba na pag ang isang Kristiyano, kasi doon nila pinatutungkol no, ay at hindi namumunga, bears no fruit, ay totoo po ba na ito ay inaalis ng Diyos, no, doon sa kanyang pamilya, no, o kung saan man, o nawawala yung kaligtasan, kasi doon nila binibigyan ng pakahulugan diyan So ano po bang masasabi natin dito?
So, mauna na muna yung pastor nating ma-appeal. Actually, ang keynote niya, John chapter 15 sa verse 4. Pero bago natin pag-usapan, no? Siguro ibigay ko muna yung intended meaning natin doon sa post na yon, no? Kasi lumayo siya ng lumayo eh. Lumayo siya ng lumayo doon sa post eh. No, hindi ko nga alam kung bakit napunta siya ron sa ganong interpretation eh. No? Nabanggit niya na yung pag tumalikod ba kay Kristo, ligtas pa rin. Eh wala naman akong nababanggit na pag tumalikod, no? Ang binanggit ko ron, commitment. Ang issue is commitment. Tapos, hindi ko rin naman sinasabi na doon sa statement na yon, hindi mahalaga ang commitment. Wala akong ganun sinasabi. Kung iintindihin mo yung post. And by the way, no, kaya tayo gumawa ng video, ng ng topic natin ngayon sa forum natin na intended, I mean yung mismong post natin na yon ay dahil nga sa una, mahirap kasing sumagot doon sa comment section eh, masyadong mahaba yung paliwanagan para maibigay mo ng paliwanag na maayos eh. 'Di ba? So, tsaka nakakapagod din mag-type. Pangalawa, no offense naman doon sa tao na yon na nag-comment sa atin dahil kahit naman makipagpalitan tayo ng opinion sa kanya, hindi rin naman niya tatanggapin. Kaya nakakapagod lang na magpaliwanag pa doon sa comment section natin kasi wala rin naman patutunguhan, paikot-ikot lang tayo eh. Kaya minabuti natin na dito na lang natin ipaliwanag yung side natin doon sa mga verses na kanyang ipinukol. Okay? But then again, hindi natin sinasabing ayaw nating may nagko-comment ng negative sa ating post. Okay lang yun, malaya tayo na magbigay ng komento kung ikaw man ay laban doon sa ipinost natin. Okay? Malaya tayo. Siguro, ang pakiusap lang natin doon sa mga magbibigay ng komento laban sa ating post, no? Eh, maging magalang lang, no? Rumispeto naman, no? Hindi yung parang naghahamon tayo ng away. Okay? Ganun kasi ang dating eh. Ng post eh. Di ba? So, tapos kapag ka nagbigay ka na ng ng paliwanag mo doon sa kanyang paglaban sa yung paniniwala, no, sa teaching mo, hindi naman din niya parang pakikinggan. So paikot-ikot lang din, no? So anyway, so balikan ko lang yung pinaka intended meaning nung post natin, no? Hindi natin sinasabi na walang halaga ang commitment. Kasi ang sinabi ko ron sa post, ikaw ay ligtas at mananatiling ligtas not because of your commitment to God, but because of His commitment to you. Tapos meron na pong nilagay na verse, John 10:28. No? Now, lahat naman siguro ng Christians ay mag-agree. Naligtas tayo only by grace, through faith. Hindi naman tayo naligtas by commitment, yung dahil sa commitment natin eh. Ikaw ba naligtas dahil sa commitment mo? Hindi. Tayo ay naligtas according to Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. And then sabi ni Paul, dinugtungan niya, binigyan niya ng emphasis. This is not of yourselves. It's a gift, not by works, so that no one can boast. No? So binigyang linaw ng Bible na naligtas tayo by grace. What is grace? Unmerited favor, undeserved kindness of God. No? Grace simply means you do not receive, you do not deserve what you receive. You receive what you don't deserve. Yun ang ibig sabihin ng grace. At naligtas tayo only by grace.
And it's a gift. At maliwanag sa Bible, ang salvation is a gift. Hindi ko nga alam bakit kinokontra niya o parang kinokontra niya na ang kaligtasan ay gift. Samantalang malinaw naman. It's a gift. Paulit-ulit na sinabi ni Paul yan. No? Hindi lang sa Ephesians 2 yan. Sinabi rin niya in Romans chapter 6. Diba? Sabi niya in Romans 6, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang eternal life is a gift. Hindi siya binabayaran, hindi siya pinaghihirapan. So malinaw naman na ang kaligtasan is a gift. At walang Kristiyano, sa palagay ko naman, ang magsasabi na siya ay naligtas dahil sa commitment niya kay Lord. Diba? Walang magsasabi noon. Hindi ko alam bakit napunta ron sa nilabanan niya na ikaw ay maliligtas kasi two-way daw ang commitment eh. No? So maliligtas ka by God's commitment to you and your commitment to God. Unang-una, hindi ko dinidisregard o winawalang halaga ang commitment. Mahalaga ang commitment sa Diyos. Hindi natin sinasabing huwag kang magkaroon ng commitment. Well, in fact, yung post mismo, kung magbabasa ka between the lines, no, kung kunin mo yung intended meaning, sinasabi ko rin sa post, yung tao, yung Kristiyano, committed. Ang sinasabi ko lang, hindi ka maliligtas ng commitment mo. Yun ang sinasabi ng post. Ikaw ay ligtas, mananatiling ligtas, not because of your commitment to God. Ibig sabihin, according sa post, committed ka kay Lord. Ang binibigyan ko lang ng diin, yung commitment mo, ang hindi naging batayan kung bakit ka naligtas. Kung hindi, yung kakayanan ni Lord na tayo ay iligtas. Yun yung sinasabi. So hindi natin na winawalang halaga ang commitment. Kaya na hindi ko maintindihan bakit napunta siya nun sa pagtalikod. Wala naman ako sinasabing wala naman ako sinasabing pag tumalikod ka. Tapos nagpunta na siya dun sa analogy ng vine and the branches. If you remain in me and I remain in you. Ang binabanggit ko nga ron yung Kristiyanong committed eh. Diba? Ang binabanggit ko ron yung Kristiyano ay committed. Ang binibigyan ko lang ng diin, hindi tayo naligtas dahil sa commitment natin. So hindi ko alam bakit napunta siya ron sa kung hindi ka mananatili, hindi ka maliligtas. Wala naman akong sinabi na na hindi ka mananatili. Wala rin naman akong sinabi na huwag kang maging committed. Okay? So yun yung point natin. So nililinaw ko lang. Ang intention ng post ay ipakita na ang salvation natin is a gift. Kaya yung follow-up na post ko, inano ko na eh. Binigyan ko na ng emphasis, salvation is a gift. Diba? Yung sumunod na post, no? Nilabanan naman niya yun. Okay? Nag-iba na naman siya. Parang ayaw niyang tanggapin ang salvation is a gift. Okay? Kaya lang, binabanggit niya ang salvation daw is a gift din. Kaya lang, pares pala tayo ng paniniwala. Bakit ka? So anyway, pupuntuhan ngayon natin yung kanyang argumento. Kasi binitiwan niyang verse is yung John chapter 15. Actually, meron din siyang isang binitiwan na verse. Mamaya, gusto ko rin i-discuss yun in James chapter 4. Pero dito sa John chapter 15, napaliwanag na nga ni Joel, no? Yung mga naunang talata na kung saan hindi ito tumutukoy doon sa mga ang Kristiyano ay pwedeng mawalan ng kaligtasan. Kasi ang ginamit niyang argumento yung sa verse 4 na kung saan according sa verse 4 may binanggit dito na if you remain in me, yun ang argumento no? If you remain in me, kung hindi ka magre-remain kay Lord at si Lord magre-remain sa iyo, sabi niya, you will lose your salvation. Ito sabi niya, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Okay? Now, unang-una, pag nasa mo to, ito'y patungkol sa fruit bearing. Pag binasa mong mabuti yung kanyang binitiwang sitas, okay? Tinag niya ako dyan eh. Sabi niya, remain in me as I also remain in you.
No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in the vine. So ano ang topic? Fruit bearing. Tapos dinugtungan niya hanggang verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Sabi niya, the passage is self-explanatory. Now, pag binasa mong mabuti, etong ang interpretation niya ng remain, is human effort yung pagre-remain. Kumbaga, nasa kamay mo yung pananatili. Kung mananatili ka, mananatili rin sa iyo si Lord. Kung hindi ka mananatili kay Lord, hindi rin siya mananatili sa iyo. You will be thrown away at ikaw ay susunugin. So para sa kanya, ang interpretation niya rito, yung pananatili is siguro parang ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, ikaw ay umiiwas sa kasalanan, ikaw ay nag-iingat sa yung mga ginagawa at pilit mong ipinamumuhay ang isang Kristiyanong pamumuhay. Yun yung pananatili sa kanya. Tama? Kasi para sa kanya, yung pananatili, sabi niya, pag ikaw ba ay hindi nananatili, ligtas ka pa rin? Yun yung kanyang argumento eh. So, habang ikaw ay nananatili, ligtas ka. Ngayon, kung hindi ka nananatili, ligtas ka pa rin ba? So, yung argumento niya. So, lumalabas, yung pananatili para sa kanya is human effort. Na kung saan, pwede nating sabihin, maaaring ang pananatili sa kanya, ang interpretation niya, umiiwas ka sa kasalanan, gumagawa ka ng kabutihan, ikaw ay aktibo sa simbahan, yung spiritual mo maayos. Yun ang kanya pananatili. Na, ginamit niyang kasi, yung NIV, yung word na remain eh. Sa ibang version kasi yan, ang ginamit na salita is abide. And the word abide is more closer to the Greek. Kasi yung King James kasi, transliteration yan eh. No. Word for word translation yan eh. So mas malapit yung word na abide. And yung word na abide simply means live. Kapag kinuha mo yan sa Greek, ang ibig sabihin ng word na abide ay merong kahulugan na stay, merong kahulugan na remain, may kahulugan na live, Kaya sa ibang version live. Na parang ganito, pag sinabi mong ang abode ng Diyos ay sa heaven. So ibig sabihin, doon siya nakatira. Si Jerry, he abide in Carmona. Si Joel, he abides in Muntinlupa. I abide in San Pedro. So yung word na abide simply means live. Now, hindi siya effort. Tingnan mo magko-cross-reference tayo. Sa 1 John chapter 4, magbasa lang tayo ng isang verse o talata na kung saan may binanggit si John na ganito. John din naman ang nag-quote niya sa John chapter 15. Itong sabi ni John sa chapter 4, 1 John chapter 4 verse 15. Look at this. Itong sabi niya. Sabi niya, whoever confesses that Jesus is the Son of God abides in Him and He in God. Itong magandang tanong. Have you confessed that Jesus is the Son of God? Then, if you confess Jesus is the Son of God, Bible says, God abides in you and you in God. Now, lahat ng believers sa mundong ito, God abides in them. And they also abide in God. So, yung salitang abide in God doesn't mean meron kang kailangang gawin in order to abide. Isa lang yung sinabi ng 1 John chapter 4 kung paano kang makaka-abide in God. If you confess Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. So, in other words,
Kung ikaw ay believer, you abide in God. You dwell in God. Kaya nga Jesus lives in you and you in Him. Christ, you are in Christ. Christ is in you. So yung abiding, hindi siya effort. Hindi siya human effort. Ngayon, balikan natin yung argumento niya. No? Yung if you remain in me, okay? Sabi niya, kinuha niya yung gamitin na natin yung word na abide doon sa version, no, para mas madali intindihin. Sabi niya, sa verse 4 to, pababa, okay? Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And that is no-brainer. Talaga namang ang branch mamumunga hanggang siya ay nakakabit sa vine. Pag wala na siya sa vine, talagang hindi siya mamumunga. So sinasabi dito ni Lord, no, yung branch namumunga kasi nakakabit siya sa vine. So ang tema ni Lord dito is about fruit bearing. Fruit bearing. Sabi ni Lord, I am the vine, you are the branch. If you abide in me, I in you, you will bear much fruit. Tama? Okay. Pagdating to sa bandang uli, dito siya nagko-quote ng If you do not remain in me. Okay, ito no. Balikan natin yung salitang remain or abide. Ano ibig sabihin ng abide? Live. So, if you do not live in me, if you do not abide in me, so sino tinutukoy ni Lord dito? Yung mga tao who are not in Christ. If you do not abide in me, in other words, you are unbeliever. You are an unbeliever. Hindi ka Christian. You do not abide in Christ. And so therefore, since you do not abide in Christ, anong mangyayari sa iyo? You will be thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. So pwede natin sabihin na hindi na Christian yung tinutukoy dito ni Lord. Para sa akin, yun ang diyan. No? Parang there is a thin line na binabanggit si Lord dito. Two groups of people. Yung isa nag-a-abide, yung isa hindi. Tapos, doon sa pagtiningnan mo, bakit tayo naniniwala na ang isang Christian ay hindi mapuputol? Kasi yung verse 1 and 2 na binabanggit ni Lord doon, na sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Tapos, and every branch in me that bears fruit, He prunes. Tapos pagdating sa verse 3, anong sabi niya? You are already clean because of the word that's spoken to you. Now, sino yung tinutukoy niya in verse 3? Na you are already clean. Yung binanggit niya na mga branches sa verse 2. Yung both branches na namumunga at hindi namumunga. Yun yung already clean. Ngayon, bakit binanggit yung cut off? Actually, yung cut off, sabi na nga ni Joel kanina, ewan ko kung nabanggit nga ni Joel, yung cut off dyan sa Greek is airo, which means to lift up, to elevate, hindi to cut off o hindi to take away. Kasi ang naging translation sa English is to cut off. Pero ang original Greek ay nagsasabi na ang ibig sabihin ng airo na itinranslate sa English na cut off is to lift up. Yung mga nag-aalaga ng ubas, alam nila yan eh. Kapag ka ang isang branch ay parang nalagta, no? Pagkatapos hindi na makasagap ng araw. So ang ginagawa nila diyan, no, sa viticulture, ang ginagawa nila diyan, inaangat nila yan. Okay? So sa grape farming, yung mga branch na bumagsak sa lupa, pagkatapos hindi nakakakuha ng sunlight, hindi naaarawan, ang ginagawa ng mga vine dresser diyan, hindi nila pinuputol yan. Inaangat nila, nililinis, tapos binabalik nila doon sa trellis para masinagan uli ng araw. Okay, so this is a picture of restoration. So in the same token, ang ginagawa ni Lord sa mga Kristiyano
o sa mga sanga, no, para mga Kristiyano na hindi namumunga, nililift up, so parang ini-encourage para tayo ay mamunga, hindi pinuputol. Kaya nga pagdating sa verse 3, you are already clean. So yun yung ano dyan, yun yung sinasabi ni Lord dyan. Kasi siguro dapat ang maging malinaw sa ating lahat, no, bilang mga Christians, no, ang ang Bible hindi po pwedeng mag-contradict sa kanyang sarili. Hindi po pwedeng sa isang verse ang kaligtasan ay regalo. Pagkatapos sa ibang verse ang kaligtasan may bayad na. Hindi pwedeng ganoon eh. Hindi pwedeng ganoon. So may mga scripture na parang ang dating yung kaligtasan parang may bayad na, parang mawawala pagka hindi ka nagpakabuti, no? Pero yun nga, meron siyang context, meron siyang tamang paliwanag. No? Hindi siya po pwedeng kukunin mo siya as it is. Pagkatapos hindi mo i-consider yung mga ilang verses na nagsasabi na kaligtasan is just a gift. Yun ang ano natin diyan, no? Okay, baka meron kayong gusto idagdag diyan. Napakaliwanag naman ng sinabi ng ating pastor, no? Ito'y patungkol sa sa fruit bearing, no? Hindi siya patungkol dun sa pagkawala ng kaligtasan. Pero siguro bago ako magdagdag ng ibang insights, no? Gusto ko lang din pansinin yung bagong nag-react yung kapatid natin sa pananampalataya dun sa post. Kasi kung yung post mismo, hindi dahil sa member ako ng Grace Life o member ako ng Pastor Henry. Kung mabasa ko yung post, good news para sa akin yun eh. Good news yun para sa pagka mabasa yung post na yun na ikaw ay ligtas at manatiling ligtas. Not because of your commitment to God, but because of His commitment to you. Ang sarap nun, ang sarap nun Yes, ito lang. 'di ba? Hindi siya dapat magkaroon ng negative response o parang nagkakaroon ng parang dating bashing eh. No, siguro kaya naman natin 'to naisipan pala, no, dagdag ko lang, kaya natin 'to naisipan na i-topic ngayon, i-discuss para naman dun sa mga nakakita o nakapag-comment dun sa post na yon para mabigyan naman ng kaliwanagan, no. Kasi para ang dating kasi yung nag-post, of course Christian yon, ay yung nag-comment, of course Christian, tapos umani siya ng napakadaming komento na nagko-cause na ng palitan na doon ng mga komento na nagmumukhang parang nagtatalo-talo na, di ba? Parang ganon. Bilang mga mananampalataya, no, body of Christ, parang hindi maganda na makita tayo na ganon, na merong mga ganong komento. Of course tayo dito, ang maganda lang sa atin sa Grace Life Church, sa Grace Life Forum na ito, kasi ang ating mga pinapaliwanag is lagi tayong nakatingin doon sa context at yung author's intended meaning na pinapaliwanag ni Pastor para mas malinaw. At ito yung ginagawa natin ngayon. No, so siguro yung mga ganon yung nag-comment, no, siguro sa next time magkaroon naman ng respeto, no, lalo na sa kapwa mananampalataya pag may mga ganung post. Lalo na kung mga binibitawan naman na mga salita ay bato lang ng bato ng verse, tapos out of context naman, no? Hindi gaano nabigyan ng suporta yung kanyang binabato na verse. Tulad ngayon, yung binabato sa John 15, paliwanag ng ating pastor. So hindi naman talaga yung talagang meaning doon na sa pagkawala ng kaligtasan, yun ay about sa fruit bearing, no? So nagkakamali na tayo doon. So ayun nga, so isa sa nakikita ko, nabanggit niya doon yung another verse, yung sa 2 Timothy chapter 2 verse 11. Nakita ko lang kasi nagbabasa din ako mabanggit ko lang din yung sinabi niya doon na if we deny him, he also will deny us. Diba? So ginamit niya yun to support doon sa mga nauna niyang sinabi sa John 15 chapter 4, yung cut off, yung if you abide. So inirepeat niya yun. Tapos sinunod niya itong sa 2 Timothy chapter 2 verse 12. If you deny him, he will also deny us. Para ang dating talaga na parang lalayuan tayo ng Diyos. I-deny tayo ng Diyos. Talagang may separation. Tapos para ang dating makukonect siya doon sa mawala yung ating salvation. Pero dito mismo sa ginamit niyang verse
no? Mismong kasunod eh. Paano niya ngayon i-reconcile yung sa 13? Yung sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, yung mismong kasunod. Sabi doon, if you're faithless, he remains faithful. 'Di ba? So, meaning, gumagamit siya ng verse na ina-isolate niya doon sa konteksto. So, nagkakaroon ng ibang meaning. Meron nga tayong napansing nag-comment doon sa post na bakit mo ba tinatakot yung mga Kristiyano? No, parang may takutan eh, di ba? Parang hindi maganda para sa isang Kristiyano, lalo na kung nagtuturo ka or kung pastor ka man o meron ka mang congregation o wala kung ano mang status mo sa Christian na life. So hindi siya maganda na pulot lang tayo ng pulot ng verse, kuha lang ng kuha, ina-isolate natin, hindi natin kino-consider yung konteksto sa mga preceding verse, yung susunod na verse. Now, importante yun at yun po yung lagi natin pinapaliwanag dito sa ating forum. No? Kailangan maging maingat tayo kasi tulad doon, merong post, tapos comment lang tayo ng comment. Hindi naman ito flood control na babatuhan lang, bato wala lang bato eh. Kung anong issue lang ito ay patungkol sa Bible, salita ng Diyos. No? So, dapat mas maingat tayo sa ating pagkomento, lalong-lalo na doon sa pagtingin ng mga verses at kung ito ba ay patungkol, saan ito pinapatungkol, sa sinong kinakausap, ito ba ay patungkol sa salvation, ito ba ay patungkol sa fruit bearing o reigning, di ba? So, yun po, dapat po maging maingat tayo dun. Brother Joel, ano po nga masasabi natin? Siguro, anin ko lang, Brad, no? Kasi, 4 centuries nang nagdedebate ang view ng losing salvation and eternal security. Okay? So, yung view niya kasi nawawala ang kaligtasan. Very clear yun. Tayo naman, ang view natin, ang position natin, hindi nawawala ang salvation. Okay? Eternally secure tayo. Ang problema sa tingin ko, no? Sabi mo nga, nawawala. Kaya nagkaroon ng parang pagtatalo eh. Kasi, hindi siya rumirespeto ng teaching na pinangahawakan mo. Kasi tayo, nirerespeto natin yung teaching na pinangahawakan nila. So, ginagawa lang natin, ipinapahayag natin yung ating aral. Okay, ngayon, kung manghihimasok ka doon sa, halimbawa, nag-post nga tayo ng gano'n, no? Ihayag mo lang yung aral mo. Hindi kayong magsasalita ng para kang naghahamon ng away. Diba? Yung parang sabihan mong kasinungalingan yan. Sabihan mo ba naman na yung kasinungalingan? Kasi, pangit na, no? Pardon the word, pero kabastusan yun eh. Parang hindi, parang walang etiquette yung ganong mga pananalita eh. 'Di ba? Lalo na kung sabihin natin pastor ka pa, no? Parang hindi wala sa ayos, 'di ba? So pwede mo namang ihayag yung ano mo, yung damdamin mo. Sabi ko nga, ba't di ka na lang mag-post sa sarili mong wall at ihayag mo yung ano mo, yung paniniwala mo, hindi kita pakikialaman kung gusto mo, 'di ba? So, ngayon, malaya ka. Kasi tanggap naman natin kung sino yung gusto mag-comment sa atin eh. Maging ano lang, maging respectful lang. O ihayag mo yung ano mo, ihayag mo yung gusto mong aral, no? Kaya lang dahil nga paikot-ikot lang tayo, nakakapagod lang yung ano. So dito na lang natin siguro ipapaliwanag kung ano man yung mga komento niya na ano, para at least mas maipaliwanag natin ng maayos. So everybody is welcome na magkomento. Konting respeto lang. 'Di ba? Kasi tayo rin kapag meron tayong mga nakikitang post na ang kanilang stand ay nawawala ang kaligtasan, 'di ba? Pwede rin naman tayo magkomento doon pero medyo may respeto. Kung ayaw niya tanggapin yung aral mo, di bahala ka. Kasi sa totoo lang, simple lang yan eh. No? Sa kanila kasi malaki problema eh. Bakit? Kasi nawawala ang kaligtasan eh. Sa atin kasi walang masyadong problema. Kasi dahil ang paniniwala natin hindi nawawala ang kaligtasan, so kahit ang paniniwala niya nawawala ang kaligtasan, tayo ay naniniwala na ligtas pa rin siya. Sa kanya kasi nawawala ang kaligtasan. Kaya big deal sa kanya yun. Ang dating sa kanya, nanloloko tayo ng kapwa. Yun ang ano. Kaya kung hindi mo nga mapigilan na manghimasok, pwede naman. Maging respectful lang. Maging maingat sa pananalita. Huwag kang magbibitaw ng mga salitang kayo ay nanliligaw ng tao, kayo ay sinungaling, kayo. Meron pa nga minsan banat na ano eh.
demonic yung teaching na yan. Wag naman gano'n, di ba? Hindi naman tama yun, di ba? Kung ang gusto mo ay nawawala ang kaligtasan mo, eh, wala naman tayong magagawa nun. And by the way, no, side note lang, no, gusto kong sabihin lang sa mga nakikinig sa atin, no, hindi nating piniling paniwalaan yung doctrine ng eternal security dahil mas maganda. Well, of course, sa totoo lang, mas maganda naman talaga siya. Di ba? Kasi kung ikaw ba ang tatanungin, mas gusto mo ba yung kaligtasan mo nawawala? Palagay ko kung mas gusto mo yung ang kaligtasan ko nawawala, mas okay sa akin yun. Palagay ko kailangan mong magpatingin. Isipin mo mas okay sa iyo yung kaligtasan mo nawawala. Mas gusto mo yung kaligtasan mo nawawala. Eh, palagay ko may konting problema sa pag-iisip kapag ka mas gusto mo yung kaligtasan mo nawawala. But then again, hindi natin pinaniwalaan yung ang kaligtasan ay hindi nawawala dahil mas maganda lang. Yun ang clear teaching ng Bible. Okay? Yun ang clear teaching ng Scripture. At nai-reconcile natin yung mga verses na parang ang dating nawawala ang kaligtasan doon sa verses na ang kaligtasan hindi nawawala. Nai-reconcile natin. Now, yung mga naniniwala na ang kaligtasan nawawala, hindi nila hindi nila ma-refute yung yung mga verses na nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi nawawala. 'Di ba? Hindi nila ma-refute 'yun. Okay? So, yun, nadagdag ko lang naman. Saka malabo din naman talaga mangyari yung yung sinasabi nilang mag-abide, yung manatili. Hindi mo rin magagawa na hanggang bago ka mamatay, sabihin mo hindi ka makakagawa ng kasalanan eh. Correct. Meron ngang namatay, mamamatay na iniisip pa yung may utang sa kanya. Galit na galit pa dahil hindi babayaran yung utang sa kanya. Paano yung ganon? Kada maisip mo siya, kailangan humingi ka. Pag inisip mo siya, hingi ka tawad sa Diyos. Gumagawa kasi ng kasalanan nun eh. Kasi nagagalit ka doon sa tao na kung anong iniisip mo tuloy eh. Sabi ng Bible, wag mong pagtagalin eh. Yung idea ng wag lubugan ng araw, hindi siya dapat tumagal eh. Yung pagkagalit mo sa kapwa mo eh. Wala naman talagang nakapanatili ng magsasabi na bago siya mamatay ay makakahingi siya ng patawad sa Diyos. Wala pong garantiyang ganon. Malabo yun. Maging siguro siya sa sarili niya, alam niya na na hindi niya magagawa yun eh. Tapos meron pa siyang binanggit dito doon sa verses pa so, 'di ba, yung tungkol doon sa if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is wither, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. No, ang pakahulugan niya doon, 'di ba, impyerno. Impyerno yung pakahulugan niya doon yung pagtuthrow sa fire at saka At saka tingnan mo, brad, gusto kong bigyan ng pansin niya, although nabanggit ko na to kanina. Pansinin mo yung wording. Ang wording is this: if anyone does not abide in me. Hindi sinabi ni Jesus na if someone who once truly abided in me stop abiding. Hindi sinabi ni Lord na kapag huminto ka sa pag-abide. Ang sabi ni Lord, if anyone does not abide. In other words, hindi pa ito nag-a-abide. Hindi pa siya nag-a-abide. Importante yung immediate context Sa verse 3, ano sabi? You are already clean. You are already clean. Di ba? So, in-explain, tapos sabi ni Lord yan, may binanggit si Lord sa John chapter 13, verse 10. You are already clean, but not all of you. And he was referring to Judas. Di ba? Sa John chapter 13 yun. So, lumalabas, ang magandang argumento talaga, lahat ng believer, God abides in him and he abides in God. Yun yung sinasabi sa 1 John chapter 4. Tapos sa John chapter 15 verse 6, the person who does not abide are those people who are not yet in Christ. Yun, no? Yun There is yun. a thin line between them.
Di ba? Hindi niya na nga binanggit yung verse 2 na kung saan he cuts off. Kasi marami rin yan ang binibigyan ng diin, no? Yung pinuputol pag hindi namumunga. Yung pinuputol doon, that is a weak translation yon. Kasi dapat yon itinataas, nililift up. Okay? So, ang hamon natin doon sa medyo hindi convinced dito sa ating sinasabi, tingnan niyo yung Greek Greek yung word na cut off sa Greek, na ang nakalagay doon sa Greek is airo, which means to lift up. So kaya madali nating sabihin na hindi talaga po pwedeng sa isang banda sinasabi ng Panginoon, you are eternally secure, no one can snatch you out of my hand, I give you eternal life. Tingnan mo ito sabi ni Lord, I give them eternal life, they shall never perish. Hindi ba secure yun? Yung they shall never perish. Tapos, ang ginawa pa ni Lord, para ikaw ay hindi na magduda, no one can snatch you out of my hand. Hindi pa nakontento si Lord doon. Sabi ni Lord, kung hindi pa kontento sa iyo yan, my Father is greater than all. No one can snatch you out of my Father's hand. Isipin mo yung paulit-ulit na binanggit ni Lord, I give you eternal life. O hindi temporal life ang binigay sa iyo. Eternal life. Okay? Tapos sabi niya, ito sinasabi niya ang eternal life na kay Kristo, hindi nakadikit sa iyo. And he who has the Son has eternal life. So kung si Kristo nasa iyo, may buhay na walang hanggan ka. Pero pagka si Kristo umalis sa iyo, wala na rin ang buhay na walang hanggan. Sino naman na may sabi sa iyo pwedeng umalis sa iyo si Kristo? Sabi nga ng Bible, di ba? The Holy Spirit, when He comes to you, He will live with you and He will be in you forever. Hindi ka aalisan ng banal na Espiritu. Hindi siya aalis sa iyo. At sabi pa nga ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi siya aalis sa iyo. Ngayon, binanggit niya yung salitang deny, no? If you deny Him, I will deny you. Siguro magandang bigyan natin ng konting yun Sige, magsalita muna kayo kasi kanina pa ako nagsasalita. Mukhang may sasabihin si Joel. Mamaya, balikan ko Pastor, yung salita yung tukol na doon sa drawback, yun na rin yung gusto kong ipasok kasi di ba ginamit niya yung Hebrews 10:38. Nasabi dito, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Yun yung quotation na ginamit ng sumulat na sinabi ng Panginoon. Diba? Hindi nalulugod ang Panginoon doon sa draws back. Tapos yung pero may sinabi naman sa mga sumunod na verse but we are not. We do not belong to those who shrink back. Hindi tayo. Doon sa sunod na verse. Tapos Pastor, yun, subukan nyo nang ipasok yun, yung binabanggit nyo kanina. Kasi yun na rin naman yung itatanong ko yung tungkol sa Hebrews chapter 10 verse 38. Tapos subukan nyo nang kung ano yung sasabihin nyo, yung ngayon. If we deny Him, God will deny us. Yun ang sabi niya Kinote niya yun sa Timothy Diba? If we deny Him, He will deny us. Pero nakalimutan niya, may kasunod yun If we are faithless, He remains faithful. Now, puntahan muna natin yung salitang deny kasi doon siya doon siya nagbigay siya ng quotation doon sabi ko nga sa atin, lagi ko sinasabi the Bible will not contradict itself. Kung nagturo si Jesus na ang kaligtasan is only by believing, yun ang kanyang nag-iisang kondisyon Believe, no? Whoever believes. Wala naman siya ibang binigay na kondisyon Pagkatapos yun din yung sinabi ni Paul. Kasi sabi ni Paul, naligtas tayo only by grace. And what is grace? Grace is the opposite of work. Diba? Sabi niya in Romans 11:6, sabi ni Paul, for grace to be grace, dapat wala kahit konting patak ng work. Otherwise, grace would no longer be grace. Same with work. Ang work hindi na magiging grace pag nilagyan mo ng konting work. Ang work hindi magiging work pag nilagyan mo ng konting grace. For work to be work, walang grace. For grace to be grace, walang work. So lumalabas, kung tayo ay naligtas only by grace, the opposite of grace is work. Tapos nilalagyan mo ng work. Ang salvation niya actually faith and works Hindi naman niya madidina yun. Yun ang salvation niya.
At pag dininay mo yun, parang paikot-ikot lang tayo. Di ba? Paikot-ikot lang tayo. O ngayon, balikan natin yung deny, no? Kasi parang ang dating sa kanya, wala, sige nga, explain nyo yan. Meron pa rin eh, may explanation. Actually, lahat ng verses na parang ang dating pwedeng mawala ang kaligtasan, may explanation eh. Merong explanation. Halimbawa, if we deny Him, He will deny us. Of course, si Lord nagsabi nun. Pero ano ba yung Greek word nung deny doon? Yun ang magandang tanong. Kasi totoo naman eh, sabi ng Bible eh, if we deny Him, He will deny us. Pero ano yung Greek word ng deny? O, bago natin puntahan yung Greek word, eto ang tanong. Si Peter dineny si Lord. Hindi nga lang isang beses eh. 3 beses. Tanong, dineny ba ni Jesus si Peter? O ngayon kung sasabihin mo, kasi nagrepent naman si Peter eh. Yun naman ang magiging, ano yan, magiging lusot niyan. Hindi. Maging faithful tayo doon sa verse. If we deny Him, He will deny us. Hindi naman sinabi na, if we deny Him, and then we repented, no? God will not deny us. Hindi. Ang sabi doon, if we deny Him, He will deny us. O ngayon, si Peter nag-deny 3 times. So bakit hindi naman dineny ni Jesus? 'Di ba? Okay, puntahan ngayon natin yung word na deny, no? Sa Greek ng deny is arneomai, yun ang Greek niya. At ang ibig sabihin is to act entirely unlike himself or to refuse something offered. So it signifies to contradict or to say the opposite. Yun ang ibig sabihin ng word na deny. Ginamit din ni Jesus yan in Matthew chapter 10. Naalala niyo yung sinabi ni Lord in Matthew chapter 10? Sa Matthew chapter 10, sabi ni Lord, if we confess Him, He will confess us before the Father. Tingnan nga natin yung Matthew chapter 10 na yun. Balikan natin yun. Sa Matthew chapter 10, sa verse, let me see. Nahina ako sa memory verses eh. Pasensya na kayo. Bigla lang pumasok kasi sa akin yung sinabi ni Lord na na if we confess Him before men, naalala niyo yun yung ganong ito sabi ni Lord in Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Therefore, whoever confesses me before men, I will also confess him before my Father in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. Okay? At posible na ito rin yung kino-quote ni Apostle Paul. If we deny Him, He will deny us. Okay? Kasi sabi ni Jesus dito, if you confess me before men, I will confess you before my Father. If you deny me before men, I will also deny you before my Father. Okay, tapos pinasok niya ngayon yung Timothy, no? If we deny Him, He will deny us. So parang ang dating, tumalikod ka, tatalikuran ka ni Jesus. Ganun ang dating. Kaya nga ang pinupunto ko si Pedro nag-deny eh. Hindi naman dininay ni Jesus. So ngayon puntahan natin yung Greek, kaya maganda yung word study eh. Sabi ko nga yung word na deny in the Greek is arneomai. Ang ibig sabihin is they can search, no? Madali naman maghanap na ngayon ng ng application na merong Greek eh. Okay? Kahit sa Google lang i-ano mo yung Google, no? Deny in Greek is arneomai. Yun yung ginamit na salita na deny. Ang ibig sabihin ng arneomai is to act entirely unlike himself or to refuse something offered. So it signifies to contradict or to say the opposite. Yun yung ibig sabihin ng deny doon sa sinabi ni Jesus in Matthew 10, if you confess me before men, I will confess you before my Father.
if you deny me before men, I will also deny you before my Father. Yun din yung deny na ginamit ni Paul sa Timothy. If we deny him, he will deny us. Okay na. Puntahan naman natin yung salitang confess. Kasi yun yung sa Matthew 10 magkasunod yun If you confess me before men, I will confess you before the Father. If you deny me before men, I will deny you before the Father. So yun naman confess in the Greek is homologeo. Ang ibig sabihin, to say the same thing or to agree with. So lumalabas ganito. Nang sabihin ni Lord in Matthew 10, whoever confesses me, I will confess him. Whoever denies me, I will deny him. Lumalabas. Pag pinara-praise natin yan, ito sinasabi ni Lord. If anyone agree, kasi confess means to agree. If anyone agree with me, I will also confess him before my Father. Mag-agree din siya. But whoever, kung ang ibig sabihin ng salitang deny is contradict, kasi yun ang ibig sabihin ng deny sa arniomai sa Greek, to act entirely unlike himself or to refuse something offered. So it signifies to contradict or to say the opposite. So kung gagamitin natin yung salitang to contradict, sabi ni Lord, whoever contradict me or whoever deny me, I will also contradict him before my Father who is in heaven. Now, puntahan ngayon natin yung argumento niya doon sa deny, no? Sabi ni Paul, if we endure, we will reign with him. If we are faithless, he remains faithful. If we deny him, he will deny us. Okay? Ano uli yung deny? To act entirely. Pero kung mapapansin mo, inuna ni Paul yung if we are faithless, he remains faithful. O, tapos, if we deny him, he will deny us. Ano uli yung deny sa Greek? Arniomai. Na ano ibig sabihin? To act unlikely, entirely unlikely of himself, or to refuse something offered, or to signify to contradict. Okay, so lumalabas, pag sinabi na if we contradict him, he will contradict us also. In other words, parang ganito. Kung ikaw halimbawa, sinasabi ng Bible, no? Ikaw ay ligtas na. Okay? And then you will contradict him. You will deny him. Kasi yung ibig sabihin ng deny, to contradict. So if you will contradict him, if Jesus said, no one can snatch you out of my hand, and then you will contradict what I said, I will contradict you. I will also deny you. Yun yung sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, you are forgiven of all sin. Diba? Ngayon, kung hindi mo paniniwalaan yon, sabi ni Lord, if you will contradict me, if you will deny me, I will also contradict you. In other words, I will stand doon sa aking sinabi. Yun yung sinasabi ron. So yung deny dyan, hindi yung tatalikuran ka rin ni Lord. Puntahan mo yung Greek ng word na deny, arniomai, na ang ibig sabihin, to act entirely of himself. To refuse something offered. Yun yung meaning. Hindi yung kasi word na deny, pagka narinig natin, parang dininay mo ako, parang tinalikuran mo ako. Ganun kasi. Hindi. Tingnan mo yung intended meaning. So yung word na deny is to act and to refuse something offered. So parang sinasabi, kung i-refuse mo yung in-offer ko sa'yo, sabi ni Lord, if you deny me, nire-refuse mo, kino-contradict mo, sinasabi ko, you are totally forgiven. Sinasabi mo, hindi pa. Pag nagkasala ka pa, hindi ka pa forgiven. O sabi ni Lord, I will also deny you. Iko-contradict ko yung sinabi mo. Hindi ko tatanggapin yung sinabi mo. Yun ang sinasabi ko. Okay, ngayon, napakahirap kasi kung gagawin ko magpapaliwanag ako dun sa comment section. Ang bihira. Baka sobrang haba nun. Ito mga sinabi ko, pag tinipe mo yan, napakahaba niyan. Diba? Kaya dito na natin piniling magbigay ng paliwanag. At least medyo mas mabibigay natin ng punto by punto yung ating paliwanag. Diba? So yun lang ang ko. Sana naintindihan na ng mga yung word na deny. Kasi yung iba, nakalagay yan, if we deny him, he will deny us. Ito totoo naman yun. Hindi natin dini-deny yun. Okay?
Hindi natin sinasabing hindi totoo 'yon. Pero ano ba yung salitang deny doon? Hindi tatalikuran ka ni Kristo. Kasi yung deny doon, hindi naman yung pag tinalikuran mo siya, tatalikuran ka. Hindi 'yon. Si Pedro tumalikod eh. Hindi naman siya tinalikuran ni Jesus eh. Di ba? Hindi. So yung word na deny doon, in the Greek is aniomai, nang ibig sabihin to refuse something offered. So to contradict. So yun ang ibig sabihin no. So hindi pagtalikod. So kinukot niya ang isang verse na kung saan tayo na ipapaliwanag natin na yung verse na yan ay hindi nagpapakita na ang kaligtasan mo mawawala. Kasi malinaw ang Bible nagtuturo ang kaligtasan mo secure. Sabi ni Lord, I give them eternal life. They shall never perish. Tapos, no one can snatch you out of my hand. My Father is greater than all. No one can snatch you out of my Father's hand. Si Lord na yung nagsasabi, ayaw mong maniwala kay Lord na ikaw ay secure. Tapos mas gusto mo pa rin yung kaligtasan mo ay pwedeng mawala. Kaya nga sabi ko, kung ikaw yung taong mas gusto mo yung kaligtasan mo nawawala, eh tingin ko dapat magpatingin tayo. Mas gusto mong paniwalaan yun eh. Di ba? Ayun lang naman, no? Baka meron kayong gusto pang idagdag. Si Jerry, baka sa post naman siya ni Pastor nag-react. Kaya si Pastor na rin yung mag-aano sa kanya. Yes, Magsasala actually, sa kanya. Brad, lahat ng kanyang mga sinabi doon na mga verses, no? Kaya nating i-refute 'yon. Hindi lang natin ginawa doon kasi napakahaba na ating itatype. Pangalawa, hindi rin naman niya pakikinggan. Sarado na kasi yung isip niya eh, no? Pero itong good news natin sa kanya, kahit yun ang paniniwala niya, ligtas pa rin siya. Kung talagang tumanggap siya kay Lord. Kasi ang paniniwala natin, no? You are saved and always be saved if you are really saved. Yun yung paniniwala natin. Once you are truly saved, you are always saved. Tawag dito, Okay, ito ngayon na kasi pumapasok sa isip nila. Eh di ibig sabihin niya, pwede na ako magkasala. Eh ba't yan na nasa isip mo? No? Eh kasi ligtas na naman ako eh. Oo, ligtas ka na nga. Oo, pero hindi natin sinabi pwede ka na magkasala. Di ba? Yun yung pumapasok sa isip nila eh. Meron ba tayong sinabing pwede ka na magkasala? Malaya ka na mag-asal demonyo? Kasi ligtas ka na naman. Wala tayong sinasabing ganoon. Ang sinasabi lang natin, according to the scripture, bigyan tayo ni Lord ng assurance of salvation. Kaya sa totoo lang, Brad, sila, no, yung may paniniwala na ang kaligtasan ay pwedeng mawala, wala sila talagang assurance. Bakit? Eh kasi posibleng mawala eh. Alam mo kung anong meron sila? Present assurance. Bakit? Saan nakabase yung kanilang kaligtasan? Sa kanilang performance. So kung okay pa sila ngayon, kumpiyansa sila, heaven ready sila. Okay pa yung spiritual life nila, nakakapag-pray sila, nakakaiwas sila sa kasalanan. So, may kumpiyansa sila, naligtas sila. So ano meron sila? Hindi assurance, present assurance. Kasi binase mo sa yung performance, yung kaligtasan mo. Now, how sure you are na 10 years from now, ganyan pa rin yung spiritual life mo? Diba? Baka meron nga lang sa yung umaway dyan, eh, makipag-away ka na rin at ikaw ay mag-react, diba? So wala kang assurance dyan. Kung meron ka present assurance, wala talaga silang assurance of salvation. Ang meron lang talagang assurance of salvation ay yung naniniwala na yung kaligtasang binigay sa kanya ni Jesus, hindi nawawala. Yun yun. si Jerry, baka meron gustong i-react. Yan lang naman. Malinaw na naman yung paliwanag ni Pastor. Siguro, may dagdag ko lang yung base dun sa post, doon lang naman talaga ako nakatingin eh. Kumbaga, pag-usapin kaligtasan, eh, dapat talagang maniwala tayo na secure at hindi mawawala. Hindi doon sa commitment natin. Kasi, nabagit nga kanina, no? Hindi naman natigil sa pagkakasala eh. Kung aamin lang yung tao, hindi naman natigil eh. Ano pa? Ano ang asahan mong kaligtasan kung hindi naman natigil yung
pagkakasala. Yung sacrifice, yung commitment ng Diyos, yun yung yung pagkapako ni Christ sa cross at yun yung naging kabayaran ng kasalanan. That was 2,000 years ago. Kung paano kung nagkasala ka bukas sa mga susunod? Paano yun? Takot na takot ka na ngayon, pati ikaw na nagsasalita na mawala yung kaligtasan. Takot yung iba. Hindi, ang argumento kasi nila dyan, bro, humingi ka kagad ng tawad. Mag-repent ka kagad. Para yung kaligtasan mo babalik. Kaya nga, pabalik-balik yung salvation niya eh. Kaya lang, ang magandang tanong kasi dyan, no? Kasi, hindi rin naman nila masabi kung anong particular na kasalanan, gaano karaming kasalanan, gaano kabigat, at masasabi mo na, at this point, yung kaligtasan mo nawala na. Alright? Yung bang simpleng pagsisinungaling, yung kaligtasan mo hindi pa nawawala? Yung bang ikaw ay nagnakaw, tsaka palang nawala? Gaano karaming kasalanan? So, saan yung boundary? Yan yung tanong ni may nagtanong doon no? Yung di ko na matandaan ang pangalan nun na anong particular na kasalanan, gaano karami para masabi natin na yung at that point nawala na yung salvation. Hindi din naman nila masasabi. Sino maglalagay ng boundary? Na hanggang dito lang yung pwedeng magawang kasalanan. Pag lumampas ka diyan, lumipad na yung salvation mo. 'Di ba? So, halimbawa, nagkasala ka ngayon. Okay. O paano? Yung salvation ko ba nawala na? Ay, hindi pa kasi isa pa lang eh. O nagkasala ulit ako. Kailangan mo na mag-repent. Kasi malapit ka na, kota ka na, namumuro ka na. Pag hindi ka pa nag-repent niya, wala na yung kasalanan mo, wala na yung kaligtasan mo. Walang ganong sa Bible eh. Tapos i-quote nila yung 1 John 1:9, no? Kaya nga meron yan para ikaw humingi ng tawad, etc. Ayun lang. Yung 1 John 1:9 din, lagi na natin sinasabi. Kaya maganda, inuulit-ulit natin yung kasi marami ang kailangan maliwanagan doon sa mga bagay na yan eh. So, sa akin lang yung doctrine of eternal security, matibay, at lahat ng mga verses na seemingly parang ang kaligtasan ay pwedeng mawala or merong ibang kondisyon other than believing na nami-misinterpret lang at kaya nating i-reconcile yun dito sa doctrine of eternal security. Unlike yung ang kaligtasan ay nawawala, hindi nila hindi nila ma-reconcile dun sa basa lang sila, paano yung verse na to? Paano yung verse na to? Paano naman tong verse na to? Okay? Hindi mo siya i-reconcile. Tayo kasi nare-reconcile natin. No? Nare-refute natin yung mga verses nila. Sila hindi nila ma-refute yung mga verse. Kaya ang gagawin nila, pagka may nakita silang ganung verse sa'yo, ang gagawin nila, pupukol sila ng verse na kung saan ang verse na yun tumutukoy sa parang nawawala ang kaligtasan. At doon lang sila iikot. Pero yung binato nating verse na kung saan ang salvation is only by grace, not by works. Okay? Tapos eternal life is not temporary, it's eternal. Sabi ni Lord, you shall never perish, etc., etc. So, hindi nila yun eh. Basta, paano naman to? Wala tayong magagawa to. Pero yun nga, ang good news natin sa kanila, kahit yan ang paniniwala nila, kung talagang sila sumampalataya, ligtas pa rin sila. Ligtas pa rin sila. Ang tinututukan kasi nila para hindi maligtas, yung ikay nakagawa ng kasalanan. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ka pupunta ng impyerno eh. Diba ang dahilan dahil makasalanan ka. Yes. Diba Hindi magkaiba ka yun sumampalataya. Yung hindi ka sumampalataya. Hindi ka sumampalataya, makasalanan ka. Kahit hindi ka gumagawa ng kasalanan eh. Pag ipinanganak ka sa mundo, ang deklarasyon agad sa iyo makasalanan eh. Kasi dahil dun sa seed na Adam eh. Meron siyang kinote eh. Yung unang quotation niya, bibigyan ko ng pansin, no? Kasi nung sinabi ko na ikaw ay ligtas at mananatiling ligtas not because of your commitment to God but because of His commitment to you. Ito yung kanyang unang verse na binitiwan. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Grieve, mourn, and wail, change your laughter to mourning and your joy to gloom. Tapos sabi niya, salvation is two-way commitment. Now, ano masasabi natin dito? Unang-una, ang kausap dito ni James, no? Hindi Kristiyano. Sasabihin naman niya,
Paano hindi naging Kristiyano yan? Ang nakalagay sa chapter 1, brethren. Yun ang nakalagay brethren. Tingnan natin sa chapter 1 ha. Puntahan lang natin saglit. Okay. Sabi rito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Okay? So sino yung kausap ni James dito na binanggit niyang brethren? Yung binanggit niyang brethren dito ay yung talagang mga biological brothers and sisters niya. To the 12 tribes. In other words, mga Hudyo. Kaya kung tatawagin man ni James ito na brothers, normal yon. Kasi mga Hudyo to Ngayon, bakit tayo naniniwala na hindi to Christian? Okay, ito sabi ni James. Draw near to God. Ano ba sabi ng Bible? You are the temple of God. And the Holy Spirit lives in you. Hindi lang yon. Jesus also lives in you. Galatians 2, di ba? 2:20. So the entire Trinity lives in us. Ngayon, sabi ni James, draw near to God. Now, if God already lives in me, yung exhortation na draw near to God is no longer applicable to me because God already resides in me. Yun ang sabi ng Bible. You are the temple of God. Sinabi, you are the temple of God. You are the house of God. Diba? In the Old Testament, yung temple of God, yung tabernacle. God dwells in the temple. Sa panahon natin, sabi ni Paul, you, Christians, the temple of God. God lives in you. The Holy Spirit also lives in you. Jesus also lives in you. So in other words, the entire triune God lives in you as a believer. So yung exhortation na draw near to God no longer applies to believers because God already lives in you. Pangalawa, sabi ni James dito, draw near to God, you sinners. Yan ang sabi niya. Wash your hand, you sinners. Yan ang sabi niya Draw near to God, wash your hands, you sinners. Ano ba sabi ni Paul? Ano ba sabi ng Bible about believers? We are no longer sinners. We are saints. And in 1 Corinthians 6, ano sabi ni Paul? You were washed. Past tense. You were washed, sanctified, justified. So, ang tinutukoy dito ni James are not Christians. So yung sinasabi niya two-way communication, hindi baka Christian ito, sinner nga pero na lang kung siya, ina-acknowledge pa rin niya na sinner pa rin siya. Kasi ako, hindi ko na ina-acknowledge na sinner ako. Kasi yung sabi ni Paul, we are righteous, we are saint, we are holy. Yan ang sabi ng Bible. Diba? Sabi ni Paul, God made him who knows sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God. So we are the righteousness of God. Romans 5:19, for through the obedience of the one man, we were made righteous. So tayo ay righteous because of Christ's obedience. We are no longer sinners. Maliwanag, yung sinasabi ni James dito, sinner, draw near to God. If God lives in me, bakit pa ako sasabihan na draw near to God? He already lives in me. Kaya lang, ang paniniwala niya nga, hindi, pag ikaw nagkakasala, lumalabas sa iyo si Lord. Okay na, umaalis sa iyo si Lord. Doon tayo nagkaiba. Kasi sa Old Testament, ang Holy Spirit come and go. Lumalabas sa katauhan ni Saul, no? Tapos nung si David magkasala, ang prayer niya, do not take away your spirit from me. Okay, sa Old Testament yun. We are now living under the new covenant. And under the new covenant, ang pangako ni Lord, the Holy Spirit who lives in you will be with you forever. Hindi siya lalabas, hindi siya aalis, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yun ang sabi ng Bible. So yung kanya mga kinukot, madali namang i-refute. Kaya lang, nakakapagod kasi pagka doon mo itatype na sobrang haba yan.
yung mga sinabi ko mahaba yan. Pangalawa, hindi mo rin naman tatanggapin yung paliwanag ko eh. Di ba? Hindi rin naman niya tatanggapin yung yung exegesis natin eh. Sana ngayon prayer natin mabuksan ang kanyang isipan, no? Pero kung hindi man, ang good news pa rin natin sa kanya, hindi nawawala ang salvation mo kahit yan ang paniniwala mo. At good news yun. Marami pa sanang pwedeng pag-usapan dun sa mga ano niya mga verses na ginamit niya. Yes. Pero parang Madadagdagan pa yan. parang ilan pa lang para baka ma-part 2 pa to eh. Oo, madadagdagan pa yan kasi marami siyang mga verses doon na ikinote eh. And it's worth discussing kasi para yung mga nakakabasa doon, no, hindi nila maisip na hindi natin na defend yung ating teaching na pinopost, no. Naniniwala tayo na tama yung ating belief, tama yung ating paniniwala. Okay. So may pinaliwanag na tayo about dun sa if we deny him, he will deny us. O may paliwanag na tayo doon sa yung if you do not Tsaka, if you do not abide in me, okay? tsaka yung pala pastor, pala to, hindi ko malaman bakit naglaro sa isip ko tong John chapter 15 verse 1 to 2. Parang na-advance ko na yung gagamitin niyang verse. Nung nagta-type ako, kasi astigmatism ako, minsan nagpapalit-palit yung mga number sa akin. Pagka hindi ako nakasalamin, ilalagay ko. So, bago niya magamit, napaliwanag na natin. Kasi alam ko gagamitin din naman nila yan eh. At least napaliwanag na natin dito. Pero sa amin pong pagtatapos, siguro ito lang yung pwede nating iiwan. Ng Brother Jerry at si Pastor, meron pang sasabihin mamaya. Pero ito po yung sa akin. Di ba, meron po kasi mga nagkokontra-kontrang verses na parang pag binasa mo dito, nawawala yung kaligtasan. Pagdating naman dito, hindi nawawala, no? So, gaya nung ginagawa po ng Pastor Henry, sinasaliksik niya po, no? Of course, yung author intended meaning, yung konteksto, dapat malaman kung ano yung pinag-uusapan. Pero mapapansin po ninyo, no, ang Pastor Henry, madalas kanina ginamit niya, silipin mo doon sa pinagmulang salita mula doon sa Greek. Di ba po? Kung sa naman, pag sa Old Testament naman, Hebrew, kasi Hebrew naman yung ginamit diyan eh. So, isa yun po yun sa pamamaraan kasi hindi pwedeng magkontra ang Bible eh. No, kung dito Yes. mukhang nawawala yung kaligtasan sa isang verse na binasa mo, dun sa isa hindi, so maguguluhan ka talaga. So kailangan mo talaga siyang aralin. Ang problema lang naman dun sa masyado na siyang nag-take side doon sa ang salvation ay nawawala, pero hindi niya rin naman masyado nang binigyan ng pansin yung mga verses na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi nawawala. So masyado nang naging one-sided yung kanyang doon. Dapat medyo balansehin. At saka kung titingnan naman natin hindi din naman talaga realistic, hindi rin practical nang sabihin natin na ang kaligtasan ay nawawala. Kasi gaya po na lagi natin pinaliliwanag, wala po sa ating kaya mag-maintain yan. Hindi natin masasabi kung lahat ng panahon ay hindi tayo makakagawa ng mali. Hindi rin natin masasabi na kung bago ba tayo mamatay, makakagawa ba tayo ng kasalanan. Halimbawa, yung nagdadrive ng jeep, nagdadrive ng kotse, pwede kang makaisip ng kasalanan eh. Paano kung bigla kang nabunggo, namatay ka, kawawa ka naman. Diretso impyerno ka niyan. Pag doon mo ipapanig yung kaligtasan mo. So, nawa po, nakapagbigay po kami ng munting dagdag na kaalaman o yung ginagamit ka ng Pastor Henry, technique. Yung author intended meaning, tandaan ninyo, yung basahin niyo muna ng buo, balikan niyo ilang mga chapter, kaya medyo mag-advance kayo. Kaya kung talagang hindi niyo makita pa, tingnan niyo doon sa pinaka-original na salita, no, yung Greek manuscript. So isa po 'yun sa magandang mga pamamaraan. So magandang gabi po sa lahat at salamat po sa inyong oras at muli pagpalain tayo ng Panginoon. Isang mabiyayang gabi po. Mabiyayang araw. Okay po, sa akin naman, naiwanan ko lang yung pagdating sa kaligtasan, no? Kailangan natin forgiveness. Without the shedding of blood, there's no forgiveness. At ang dugo na yon ay natapos na nung sa ginawa ni Kristo sa cross, di ba? So, doon na tayo. Kaya pag nagbasa tayo ng Bible, kailangan maramdaman natin na para siyang love letter, no? Hindi siya yung set of rules. Kaya nahihirapan tayo, natatakot tayo.
Kung maintindihan lang natin yung Bible, lalo na sa New Testament, in the light of the finished work of Christ, magmumukha siyang love letter, hindi siya magmumukha rule book. Yes. Father Jerry po ng Grace Life Church. Yes. Okay. So I hope itong ating huling itong napag-usapan ngayong gabi ay nagbigay sa atin ng additional knowledge and wisdom, no? Na ang kaligtasan po natin is 100% secure na secure po yan, hindi po yan mawawala kahit na anong mangyari, no? At yung mga verses na seemingly parang ang dating ay ang kaligtasan natin ay pwedeng mawala, misinterpretation lang po yun. Always remember, hindi po pwedeng i-contradict ng ng Bible ang kanyang sarili. Kung merong mga verses na nakalagay, eternally secure tayo. Tapos may mga verses na nababasa tayo na parang mawawala ang kaligtasan o posibleng mawala, hindi pwedeng nagko-contradict yun. Kailangan lang natin pag-aralan mabuti. Bakit may binanggit dito? Ngayon, pag nakita natin na ay mukha naman palang hindi yun ang intended meaning dito. So, mas matimbang talaga na ang doktrina ng ang kaligtasan ay 100% secure ay malinaw, no? At mapanghahawakan natin. Kasi ang salvation natin nasa kamay ng Diyos. Wala naman sa atin eh. Nasa kamay ng Diyos. Hindi naman tayo nagligtas sa sarili natin eh. Si Lord ang nagligtas sa atin eh. Okay? So again, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. See you next time, no? At tingnan natin kung masusundan pa natin kung ating mga pinag-uusapan dito. Depende kasi meron tayo actually series na sinimulan, The Biggest Lies, no? At the biggest lies a believer believes, parang ganun, nakalimutan ko lang kung ano yung title ng ating series. Basta nagsimula tayo ng series last week yung mga lies na pinaniniwalaan ng mga believer sa kanilang pamumuhay. So na-discuss natin yun. At mukhang maganda rin namang ituloy natin yun. So anyway, tingnan natin kung ano yung may susunod, Pastor, kasi meron kayong pangalawang post Oo, meron meron. Sige, so magandang gabi sa ating lahat ulit. Magandang araw at stay safe mga kapatid and stay blessed. Puli sa Brother Henry ng Grace Life Church. Magandang araw po.